Ang nakikita natin dito, look, hindi nga ganun kahalaga whether it's a crime or not. Ang mahalaga dito, pinapabayaan nila tayo. This is how they handle our money. Kiber sila, ay, nakuha ko na yung akin, kiber ako dun sa... Okay, pwede naman kayong kumuha dyan, kaya nga blanco yan. Ang ikinagagalit natin dito is that they don't frigging care. Okay? Doon pa lang sa pag-set nila ng ayuda na 800 billion, di ba nakakapikon? Kasi kaya ang laki-laki nun dahil nahigupan nila yung pondo ng ibang mga ahensya. So naghirap tayo. Naghirap yung mga may sakit. Naghirap yung mga tao na biktima ng typhoons and other disasters. Kasi naubos yung pera. Nahigop lahat. O ngayon, nahihigop pa rin yung pera. Not just when pag sinasadya nilang magnakaw, pero pati dito sa negligence nila. In other words, hindi naman nila pera yan eh. So kung malustay yan, wala silang pakialam sa paghihirap natin. It isn't so. Pwede nga walang crime dito pero dapat magalit pa rin tayo. Kasi ganyan sila kapabaya. Sabi ni Ed, hindi po ba pwedeng maipahayag sa publiko sino-sino mga senador at congressman ang pumirma sa final BICAM report na may blank na amount for as General Appropriations Bill na approved ni Presidente PBM as GAA. Andiyan naman po yung mga signatures at naka-upload naman po yan. Kung madi-decipher ninyo yung mga signatures, check ko kung meron dun sa huling-huling page. Yung mga heads ng APRO, alam ko. Ayun, may signatures naman po. Ito ang mga may signatures. Dito, ang mga pumirma, Pia Cayetano, pero with objection to the removal of government subsidy for PhilHealth. Jose Aquino, Raul Bongalon, Romeo Acop, Eliandro Jesus Maduana, Marcelino Libanan, Senator J.B. Ejercito, Senator Tolentino, Senator Jinggoy, and Senator Francis Escudero. Plus Senator Joel Villanueva, Senator Juan Miguel Zubiri, and Senator Mark Villar. Yun yung nandun sa sa nakapost sa kay Mayor. Hindi rin. Sabi ni Mark Coffey, naku, so ibig sabihin mayayari si Bongbong magnanakaw to. Hindi po. Kasi hindi naman po Malacanang ang pumirma. Hindi naman Malacanang ang responsible for the blank spaces. Well, at least hindi natin nakikita na dumaan ito sa presidente. Pero dumaan ito sa Kongreso at sa mga kinatawan ng BICAM. Sabi ni June Gallardo, walang kinalaman o aanga-anga. No ma'am, hindi ko siya dinidefend. Pero hindi siya member ng legislature. Ang legislature po ang gumawa niya. Legislature po yung BICAM. Wala naman ang presidente sa BICAM. Sabi ni Jerry, it wasn't a mere draft BICAM report. The signature appeared. It means it was an official document or bill ratified by the, well, not a bill. It was ratified by majority of the, not ratified because ratification implies that there is a body that approves it. And it's usually the legislature. It was approved by the majority of the BICAM members. No. Sabi niya, it was an official document or bill ratified by majority and submitted to the president. No! The BICAM report is not submitted to the president, only the bill. Okay? But to make that bill, you have to input values that were put into the BICAM report. Again, ito, BICAM report. This is the BICAM report. This is the Senate and the House. Where's the president here? Dito lang siya, sa GAA. Diyan siya pumirma. Okay? BICAM report is then inputted into the GAB, the General Appropriations Bill. Okay? Sabi ni Ola Piña, is it safe to say na lahat ng pumirma, X na no vote? Pwede. Tama ito. Sabi ni Cutie Cherry ko, at ito po ang tanong. Kung hindi naman pala dumaan kay BBM, bakit siya ang nagpapaliwanag? Sinasabihan niya si FPRD ang liar. Tama. Alam mo, sabi ni Ann Happy, paki-define yung following. GAA, GAB, may gap po ba? NEP, BICAM. Ma'am, mabuti pa panoorin niyo from the start. Hindi lang yon. Mayroon po akong TikTok, baka gusto ninyong panoorin. Okay? Kasi ang gusto ninyong gawin, uulitin ko from the last 52 minutes. Yun ba ang plano ninyo? Pagurin ako? Kasi yun ang ginagawa ng mga trolls, ma'am eh. Sabi ni Zero, bakit parang ang daming version? Sino may sabing maraming versions?
Nasaan yung original na copy? Alam nyo, sir, dinistributan ng official copies lahat ng kongresista at senador. So kung mayroong madaming versions, sir, ibig sabihin, somebody is trying to confuse you. Somebody is trying to confuse the facts. Pwede na ba sampahan ng impeachment si BBM? Hindi ba kakasabi ko lang na hindi si BBM ang gumawa nito? So ano ang magiging basis natin for impeachment? Sabi ni Ryan, given that explanation, is BBM in any way aware of the blank BICAM report? Bakit naka-quotation marks yan? Sino yung kinukot ninyo? Tama, si Filipino ako, next time wag lang po all caps. Sabi niya, BICAM reports must not contain data gaps. Correct yan. Kasi this is the embodiment, the codification of the agreement. Nagkasundo na yung House version at yung Senate version at ito, kumbaga, ang kontrata. Alam niyo yon? Pag nag-uusap kayong dalawa, kunwari, meron kang gustong bilhin na lupa or something. Nag-uusap kayo, nagne-negotiate kayo. Pag nagkasundo kayo, you put it in writing. Yun yung kontrata ninyo. Outside of that contract, hindi mo pwedeng sabihin, pero napag-usapan natin ganito. Hindi. Yung kontrata yung nakasulat. Yun po yung BICAM. Yan na po yung nakakodify lahat ng napag-usapan at napagkasunduan. So bakit sila pumirma ng blanco? Tama, sabi ni Kevin, bakit si BBM ang sumasagot? Dapat ang taga-legislative na pumirma. Yun na nga eh. Tapos, even worse, bakit hindi tinawid ng media? Bakit yun ang tinatanong nila yung sa GAA, which of course is wrong. Bakit hindi nila tinanong yung tungkol sa BICAM? Sabi ni Leticia, how will they be held liable? First, we have to find out who. Sino bang nagsingit niyan? Ano yung circumstances nito? What we're seeing here is that it is highly irregular. And that there is a possibility that somebody was given the massive discretion to put in numbers, to put in his or her numbers, na posibleng hindi yun bahagi ng napagkasunduan. But, nandun na kayo sa liability, naghahanap pa tayo ng paano nangyari to at sino yung nagkamali. At kung yung pagkakamali po ba na yun ay krimen na. Ang nakikita natin dito ay ang malaking pagwawalang bahala. Kumbaga, hindi nila tayo, they are not approaching this with care. Yung mga kongresista, assuming na hindi ito criminal act, masyado naman silang pabaya. Iiwan mong blanco yan, anybody could have put in any number there. Especially in the absence of a transcript of records. Diba? So, yung mga liability na yan will come after there is an investigation. So, you can determine if there is liability. So, my concern also is that we have become such a society na, o sige, paano kakasuhan yan? As if that is the only solution. But I keep telling everybody, there are political solutions also. This is evidence na ang ating legislature ay nagpapabaya sa atin. They have not handled the process with care. Mag-iiwan ka ng blanco para kang namigay nga ng blank check. Yan ang sinasabi. Where anybody can fill in the amount and later on they can collect. So dun pa lang po, may problema na. Pero, does it rise to the level of crime? Wala pa, kulang pa tayo. Kailangan ito, may mag-umpisa ng investigasyon. And like I said earlier, hindi pwede ang House o ang Senate ang mag-conduct. Sabi ni PJ, how can we prove that the GAA was signed prior to filling up the blank spaces? Alam natin yung date ng signing ng GAA. Kinover naman yan ng media. So all you need to do is find out kailan yung filling up of blank spaces. It was after the natapos yung yung BICAM. So nung nagpirma si presidente, either puno na yon, we don't know. We don't know the timeline. Ito yung tanong ko, does it even matter? Kasi ang tingin ko kaya na lang yan finil upan dahil nahuli eh. If there are other versions floating around. Kasi sa totoo lang, yung nakuhang version ni Congressman Ungab, recent lang yan. So, alam natin that it's most likely after, but it doesn't matter. Even if there was, like I said, if there's a later version, they still signed a version that is blank. And that is negligent, di ba? At the very least, because
pabaya yan. How somebody could have just filled it up, especially in the absence of a transcript. Paano mo patutunayan na yan yung amount? Dapat dun pa lang nga, sa loob ng meeting, alam niyo na, nandun sa mga records, naka-input yung amounts na yan. Tapos, yung amounts na yan, papipirma mo yan dun sa kada congressman, kada senador. Proof na yan yung amount na napagkasunduan. Does it matter when the GAA was signed? No. Kasi ang tingin ko, naghahanap ka ng liability ng presidente. Again, the BICAM is legislative. Hindi ko dinidepensahan ng Pangulo, pero how will you reach into the legislative process to lay blame on the President? In the absence of any other evidence, all we can say is, bakit kayo yung nagdidepensa? Masyado naman defensive. So yun lang. So alam ko galit kayo kay Presidente, pero credit and blame where credit and blame are due. Sino naman yung bakit siya pumirma ay blanco pala? Di naman ang Presidente yung pumirma, sa BICAM report. Nagtotroll na kayo. Sabi ni Mark, I would think that the President knows what was happening during those hearings. Maybe. So if they claim that it was signed prior to the signing, so what? Because talaga naman dapat in the ordinary course of events. But the point is, it was signed in blank. Even if they fill it up later on, they still signed in blank. In blank. In blank. The blank part is the dangerous part. Oh. So, anong sasabihin mo? The President already signed the GAA. Hindi pa napipirmahan yung bicameral conference committee report. Ano yung basis ngayon ng GAA? Ibig sabihin, bakit kayo nag-abala na mag-BICAM? Hindi nyo naman pala gagamitin yung input. That's even worse. So, I don't know why you're saying these things. Ano ba talaga? Whose side are you on? Huwag niyo naman akong tanongin ng ganyan kasi wala naman ako doon. Sabi ni Rabu, sino pala last na pumirma niyan? Ma'am, wala pong nakalagay ng dates ng signatures nila. Meron lang tayo yung date kung kailan natanggap o December, hindi. CES 11, yun lang ang nakalagay. So wala rin timestamp o kung nakikita, unless very faded na ito. Faded na faded eh. Kapag may nag-complain, madadamay si BBM dyan. Paano? Paano siya madadamay? Wala naman siya sa BICAM. Ha? Night. Hi, Kishan. No, sabi ni namin, Supreme Court po ba mag-iimbestiga dyan? Hindi po investigador ang Supreme Court. They decide cases. Ombudsman most likely. Sabi ni Ma'am Alice Eliche, di ba basically it is difficult or not advisable to sign any blank document. Oo. Kasi para kang nag-agree to anything. So kung kunwari, pirma ka, blank document, pag pinil up ko yan ng the undersigned hereby promises na pwede ko siyang sampalin araw-araw for the next 10 days. Mababind ka doon. Di ba? Huwag niyo naman akong tanungin ng mga yung mga Googleable kasi hindi naman tayo hindi pa tayo binabayaran ng Google para sumagot ng ganyan. Hindi kasi lahat ng signatures nababasa ko nakikita ko lang. At saka hindi dapat ko nilalabas. In fact, pag pinopost ko, bino-blur ko muna siya. Sabi ni Mau Cruz, but still, did you see even hear Mr. Marcos answer questions? I saw the video. That's the basis for my explanation today. I don't know what's ringing. Okay. So, wala alam sa tamang pagsagot. I think hindi masyado niyang napaghandaan I think ito yon. Pinagplanuhan nila yung sagot niya. Kasi tanim na tanim yung question tapos walang follow-up. Imposibleng hindi mag-follow up if the reporter was doing his or her job. Diba? Bakit hindi mo itatawid? You'll ask a question tapos hindi mo tatanungin yung elephant in the room, which is the bicameral conference committee report. Ngayon, paano kung sabihin, hindi naman napanood kasi ng reporter, all the more, paano siya nakapagtanong kung hindi niya napanood?
Ma'am, yan nga po yung malaking misteryo. What you're saying, yes, so what I'm saying is the blanks were filled up at the GAB na. So who prepares the GAB? Must be there kasi complete na sa GAA. Tama po ba? The GAB po is the bill that is passed by Senate and House. So mayroong technical staff yan na magpa-prepare niyan, i-reconcile nga ang lahat. So yun nga naman po, ma'am, kaya nga po controversial, yun nga po yung tinatanong natin, sino yung nag-fill up, ano yung basis ng GAB, sino yung nagpuno ng blanco doon sa sa BICAM, if may nagpuno. Kasi bakit nila i-distribute itong may blanco? This is distributed to congressmen and senators. So kung mayroong blanco, ito na yung official copy nila, blanco na. So if there are others that are floating around, that would have come siguro nito na, magdududa na ako sa authenticity nun. Kasi yung official version na pinamigay nila sa mga kongresista at senador ay may blanco. So the question is, ano ngayon yung basis ng GAB? Di ba? So ma'am, yun nga po, that's why binunyag ito ni Congressman Ungab. And that's why former President Duterte was of the opinion na kailangan pwedeng ikaso ito or pwedeng i-void yung buong GAA if you file the appropriate case. Sabi ni ako, Budoy, kahit yung chat GPT ayaw tanggapin na legal yung ginawa ng mga legislator sa pagpirma ng blank item sa GAB. Sabi ni PJ, for sure yung blank po is yung unprogrammed budget. Sir, hindi po pwede. Hindi pwede kasi pagka in-itemize po ninyo dyan, di ba matagal na natin sinasabi na hindi nga pwede yung unprogrammed. And as a matter of fact, for the 2025 budget, sinabihan na ni Pangulo ang House, pupunuin niya yung sa mga ahensya ng gobyerno. And guess mo kung saan kukunin yan? Doon sa unprogrammed. Because that's what it's for. Pag may kulang yung mga ahensya, tapos it comes up later on. Di ba? Pag pinag-uusapan yan sa executive. So, sinabihan na ni Presidente ang House nung nagkaka-issue na talaga, di ba, nag-usap-usap sila about that. So, hindi po necessarily totoo na manggagaling yan sa unprogrammed. We don't know that. Yung iba nga, hindi natin alam saan manggagaling. So, malamang ay mag-uutang ang Kongreso. Di ba? Last year, yung shortfall, inutang din. Sabi ni Moon Pai, hindi po liar si Tatay Digong kasi may evidence siya. Hindi lang yon, he was simply giving his opinion as a lawyer. Paano nila masasabi? Hindi naman siya yung nagsabing blanco. Si Congressman Ungab yung nagsabi nun. So if they want to get technical, PRD never lied. He wasn't the one who brought out the news. Tatanungin niyo sa akin yung, okay, may nagtatanong, sinong gumagawa ng GAB? Sinong gumagawa ng... Yung GAA, yun yung approved na GAB. Okay? So the GAA and the GAB, iisa lang yan. Pero kung tatanungin niyo sa akin, sinong gumagawa? Well, of course, Congress makes that. Di ba nga, I explained the whole process. Sana naman pag nagtatanong kayo yung tungkol dun sa hindi pa natin nasasagot. So, sinong gumagawa ng GAA? This is a legislative act. So, sila yung gumagawa nun. If you're asking me, sino yung nag-input ng hindi rin natin alam. Kaya nga po controversial kasi hindi natin alam dahil nga may blanco. Di ba? No, GAB is not the final report. GAB is the General Appropriations Bill. When the President signs it, it becomes the law. Okay. Pero tama ka, who did not perform due diligence by comparing the GAB sa BICAM report? Eh di mga pumirma, hindi naman po kasi may technical staff din po yun. So, sino kaya ang gagawin nilang fall guy? I'm sure they'll make somebody a fall guy. Actually, sabi ni Mandirigma, may pananagutan po ba ang mga pumirma na alam naman nila kulang at blanco yung ibang ahensya? Hindi ako sure. If there is damage, they are responsible for that damage. So, kung may na-release na pondo, resulta nitong fiasco nga na ito, posible. Baka masama sila sa conspiracy to commit graft. Pero kung hindi pa siya nakocommit, wala pa. Ang nakikita natin dito, look, hindi nga ganun kahalaga whether it's a crime or not. Ang mahalaga dito, pinapabayaan nila tayo, this is how they handle our money. Kiber sila, ay, nakuha ko na yung akin, kiber ako dyan sa... Okay, pwede naman kayong kumuha dyan, kaya nga blanco yan. Ang ikinagagalit natin dito is that they don't frigging care. Okay? Doon pa lang sa pag-set nila ng ayuda na 800 billion,
Di ba nakakapikon? Kasi kaya ang laki-laki nun dahil nahigupan nila yung pondo ng ibang mga ahensya. So naghirap tayo. Naghirap yung mga may sakit. Naghirap yung mga tao na biktima ng typhoons and other disasters. Kasi naubos yung pera. Nahigop lahat. O ngayon, nahihigop pa rin yung pera. Not just when pag sinasadya nilang magnakaw, pero pati dito sa negligence nila. In other words, hindi naman nila pera yan eh. So kung malustay yan, wala silang pakialam sa paghihirap natin. It isn't so. Pwede nga walang crime dito pero dapat magalit pa rin tayo. Kasi ganyan sila kapabaya. Sino ang nagpapaliwanag ng data about sa for signature ng president na bill na pirmahan without knowing? Hindi po nangyari yan. Wala pong pinirmahan si presidente na blanco. Okay? Wala siyang inano. Yung mga pagpapaliwanag ng data will only be if he asks. Normally yan, the executive secretary will assign the deputy executive secretary for legal to explain things to the president or the president or the presidential legal counsel will tell the president, o yung mga ganito. Yan. Pwede nilang i-review yan at the request of the president. PJ says, is Kong Ungab willing to file cases regarding the matter since he was the one who exposed it? I assume so. Pero, look, in a democracy, okay, cases don't determine the controversies of politics. Okay? O halimbawa, example lang to example lang. Nagkaroon ng sex scandal yung isang legislator. Kailangan ba may filing ng kaso para hindi na natin siya iboto? So, so many people are fixated kasi on cases and it really bothers me. It does. Kasi alam niyo kung bakit? When the cases don't get filed, you feel helpless. You feel na, oh yan, they got away with it, ganito. But our democracy admits of so many other remedies, including political ones. Diba? Including making sure they won't survive the next elections and be able to secure another position in government. So, of course, if Congressman Ungab did not file the case, we still owe him a debt because he exposed it. And that's what bloggers do. We're not required to file the cases. Yeah. Sometimes we don't even have the personality to do so. Hindi tayo yung injured party. So, do you understand why your helplessness is learned? Because you think that the only solution here is the legal solution. They should go to jail. They should pay for this. Yes, they will pay for it one way or another. And part of the paying for it is making sure they never get back into office. Sabi ni Lian, I love that you remain respectful of BBM and still address him as president. Kahit urat ka na sa kanya. And you never feed our ignorance and hate kay BBM. Ang patient niya sa pag-educate sa amin. Ako nga hihingi nga ng konting paumanhin kasi parang ang tining ng boses ko and I'm trying to hold it back. Kaya lang minsan, pag dinidiin ko, dumidiin din ang boses ko. Hindi po. Okay, so yung tanong ni Copy and Cream, pinirmahan niya yung final report. Wala pong pinirmahan na report si PBBM. Okay, what he signed is the General Appropriations Bill, thereby turning it into the General Appropriations Act. Inapprove niya yung bill. Yung bill, may inputs dyan. Yung inputs dapat galing sa BICAM. Hindi natin alam kung yung inputs na yon ay valid. Dahil nga, ang pinirmahan na report, may blanco. So yun po yun. The president did not sign the report. He is not required to sign the report kasi hindi po siya lawmaker. Siya ay presidente. Ibang branch po ng gobyerno yon. What is wait is if illegal? Wait? Wait for what? Jacinto says, ang taas ng paghanga ko kay Grace po kasi nga mula ng pagkabata ko, FPJ nang hinahangaan ko. Pero sinira ni Grace po. Uy. Sabi ni Ma'am Joanne, di po ba may amount na sa GAA? Of course, may amount na sa GAA. So what? Hindi naman po GAA yung may pero may problema ang GAA dahil hindi na natin sure kung yung mga amounts dun sa nasa blanco noon ay tama. So, something broke down in the process. So, of course, may amount ng GAA. Hindi yan pipirmahan kung blanco yan. Pero, yung question is, tama ba yung mga amounts na yon? Kasi we cannot compare it with the BICAM report.
Sabi ni Bri, so illegal po ba ang pag-sign sa incomplete BICAM report? We will not know until further investigation. We can presume that it is. But the question is, was it through negligence or was it malicious intent? Ay, di pa natin alam. Kasi hat na kayo eh. Punta tayo sa court, pakulong na yung mga yan. Ako, actually, gusto ko pakulong na sila. But first, investigate. We need evidence. For something to be a crime, kailangan may batas. Kailangan may act na lumalabag sa batas na yon. But there's another element. It's called malicious intent, malice. Ibig sabihin, alam mong mali or alam mo na yung may consequences yan na nakakasama o nakakasira. Alam mo, halimbawa, when you, pag naghukay ka ng butas sa ground, tapos nilagyan mo ng matatalim doon sa ilalim, na mayroong pwedeng mahulog doon. So, alam mo yan, may malicious intent ka. Depende din yan, kung yung malicious intent, pwede yan i-presume. Pag adult, wala naman tama sa isip, ganyan. Pero kung bata ka, kailangan ma-determine yan kasi wala ka pa sa tama o husto na age. Merong iba dyan na hindi naman nila intention, pero negligent sila. So yung mga ganyan, kailangan pa po malaman natin bago natin makonsider kung may kaso na kriminal o hindi. Pero, pwede ba natin ipasawalang bisa? Pwede. Pwede. Yan ang pwedeng i-file sa Korte Suprema na ipa-declare natin na ang GAA for 2025 ay walang bisa. Now, several things could happen. The court can say, o sige, pero ang walang bisa lang yung mga blanco tapos pinuno. Or the court can say, hindi, technical lang yan. Mali yung pagka-draft, pero the people who signed know naman that this was going to be filled in yada-yada. Stretch. But the third is, the court can say, tama, walang crime dito, so kayo, Kongreso, wag nyo na pong uulitin ito, in the future, bawal na ito. Hindi ba yung PDAP, ganun ang nangyari? Sinabi ng court, prospective, bawal ito, pero hindi natin i-hold liable yung mga gumawa nito noon. Sabi nga ni Mamen, kailangan na nila mag-retire. ASAP. Dahil trabaho na nila yan, dati pa, ngayon pa ba sila magkakamali? May point ka dyan. Sino ang dapat magpaliwanag dyan sa BICAM? What do you mean? Sino ang dapat magpaliwanag dyan sa BICAM? The BICAM is Congress. Diba? Yung mga kinatawan ng dalawang houses. What do you mean na kailangan ipaliwanag? Ano yung ipapaliwanag? Tama, sabi ni Daddy, ouch, don't stop, tahimik ang Congress. Bakit nga ba hindi sila ang nag-e-explain? Kasi pagka nag-explain sila sa media, baka kung ano yung itanong. Plansyahin muna nila. So malamang sa pagpaplansya nila, sasabihin nila, ay, earlier version yung nabigay kay Kong Ungab. Sure, pero pumirma pa rin kayo ng blanco. May mali pa rin kayong ginawa. Sabi ni Arif, bakit hindi na-raise ang issue na ito ng mga senators who were present? Sen Aimee, Sen Go, Sen Po. Actually, si Senator Aimee, sabi niya, hindi siya pumirma sa BICAM kasi ang dami daw kulang na documents at yun, may mga blanco nga. Kailangan silang makulong, attorney, sabi ni Gaming, kung sila ay lumabag sa criminal laws. Ngayon, minsan, katulad ng DAP at PDAP, sabi ng Supreme Court, bawal ito, pero in the future. At saka, ano lang ito, civil lang po ito, hindi criminal. Sabi ni Bri 0624, gumagawa pa ata ang Congress ng script. Pwede. Well, hindi naman buong Kongreso ang kailangan sumagot, but definitely yung mga pumirma. Bakit kayo pumirma? Ang dami pa palang blanco nito. Sino po yung nakulong sa PDAP? Iba yung yung meron kang PDAP, opo, meron talaga yan. Yung mga future na nga. So kung ito yung mga cases later on, double check ko ma'am, pero baka tama kayo. PDAP, criminal. Okay, ganito. DAP ang pinag-uusapan natin. Pero PDAP, yung mga like si Senator Jinggoy tsaka si Senator Bong Revilla. Acquitted si Senator Bong Revilla at tsaka si Senator Jinggoy, di ba? Pero merong mga nakulong. Yung Janet Napoles, yun po ba yung tinatanong niyo, ma'am? Sabi ni Ed, hindi po ba pwedeng maipahayag sa publiko sino-sino mga senador at congressman ang pumirma sa final BICAM report na may blank na amount for as General Appropriations Bill na approved ni Presidente PBM as GAA. Andiyan naman po yung mga signatures at naka-upload naman po yan. Kung madi-decipher ninyo yung mga signatures, check ko kung meron dun sa huling-huling page. Yung mga heads ng APRO, alam ko. Ayun, may signatures naman po. Ito ang mga may signatures. Dito, ang mga pumirma,
Pia Cayetano, pero with objection to the removal of government subsidy for PhilHealth. Jose Aquino, Raul Bongalon, Romeo Acop, Eliandro Jesus Madruana, Marcelino Libanan, Senator J.B. Ejercito, Senator Tol Tolentino, Senator Jinggoy, and Senator Francis Escudero. Plus Senator Joel Villanueva, Senator Juan Miguel Zubiri, and Senator Mark Villar. Yun yung nandun sa sa naka-post sa kay Mayor. Okay, your game is a scam, Shame says. Can our government institute an independent fact-finding commission to investigate this seemingly constitutional transgression of either Congress and or Malacanang? Ulitin ko po hindi po Malacanang nakaupo sa BICAM. BICAM report po yung issue natin. So, okay, your question is, can they institute So, sinong gagawa? They'll do it by law. So, gagawa ka ng batas, magka-create ka ng commission. Or the president will create a commission. Hindi pa po lahat sila ay may conflict of interest. So, ganito government may kasalanan. Pero ini-expect ninyo, government din ang mag-iimbestiga, sila din ang gagawa ng solusyon, sila din magpe-penalize, ganun ba? Especially members of government who could possibly be involved. Diba? I think that we really should think about how we address transgressions. Like I said, you're always thinking in terms of the law and filing of cases. There are other remedies. But, so yan. Ngayon, batas pa rin yan. Gagawa kayo ng batas, ka-create kayo ng fact-finding commission, yung fact-finding commission na mag-iimbestiga. May ombudsman naman tayo, hindi naman involved si ombudsman Di ba? Ayan, sabi ni Shanghai, ba't di pa makulong ang mga yan? Bakit nag-imbestiga na po ba tayo? Anong sabi sa ating saligang batas? No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, kailangan institute the investigation. So, the ombudsman can actually do it on their own. Pwede siya motu proprio, imbestigahan niya yan. Sabi nung nagngangalang Rodrigo Duterte, YouTube, which of course clearly isn't her, a culpable violation of the Constitution is considered a high crime. No, sir. In order for it to be a crime, it must be embodied in a law with a specified penalty. So, no, sir. When we say culpable violation of the Constitution, must be at par with the high crime. The violation must be at par with a high crime in order for it to be an impeachable offense. An impeachment is not a criminal case. It is in the nature of an administrative case because you don't go to jail, but you will lose your job. Yun yung nature ng administrative cases. The worst that could happen is you lose your job. Sabi ni Moody, ewan ko lang, kung tama yung hinala ko, parang si PBM pinaglalaroan lang ng Congress, siya ginagawang panangga sa mga kalokohan ng Congress, tapos siya rin ang humaharap sa kagagawa ng Congress. Well, I hope that's not true. Sabi ni Nel, sabi nga ng matanda, file a case. If you have the evidence, go ahead and file your case. O, yun na nga. So right now, what we're talking about is yung political ramifications. Gets ko naman, no? We want to punish people na napakapabaya sa pera natin. But what we should be putting our attentions on is this. Are these people worthy of the authority that we gave to them? Sila pa ay dapat na manatili sa kanilang pwesto? Dapat pa ba silang ma-elect ulit? Ganito sila. No, nagpumirma sila na may mga blanco where anybody could have taken advantage of the situation and put in an amount that was not agreed upon or that might not have any basis. And by the way, it could also be zero. It could be na ang laki-laki niyan para paghatian nila or pwede ring zero para magdusa yung ahensya, probably for political reasons. Di ba? Sa ibang bansa, pagka ganito, of course, magsistart ang investigasyon. Pero, meron dyan magre-resign na. O kaya meron dyan, may mananawagan ng mga tao na, huy, mag-resign ka na, nahihiya na kami sa ginagawa ninyo. That's part of it. Di ba? Sabi ni Ma'am Dorothy, blah, blah, blah. Punta ka ng punta dito, blah, blah, blah. Sus, anong tawag sa'yo? Again, I don't get it, you trolls. You don't like what I'm saying. Pero nood naman kayo ng nood. And by the way, thank you for kickstarting my algorithm.
Sabi ni Ola Piña, will this issue change the GAA? We don't know. But it could. There is a possibility. But like I said, it will depend. Titignan pa natin kung sino dyan, kung ano yung mga amounts na pinasok. Pero ganito yan even if tama yung amounts na pinasok, even if nagkasundo sila, the issue now becomes, napakapabayaan ninyo sa pera namin. Napakaano ninyo. Na, ano yan, yumaman na kayo, you don't care how the other money is spent, you don't care kung magkanakawan dyan, kasi kanya-kanyang nakaw ba ito? Is that it? Na, why aren't you mad? Why aren't you saying, huy, kayo technical staff, bakit nakalusot yung ganyan, nakablangko yan? They could. They're not doing it. So, but they're not even commenting. Tama kayo, hindi man lang sila nagko-comment, di ba? Hindi nila sinasabi na, oh my gosh, sorry po, hindi namin nakita to, tama kayo, may pagkakataon na baka nasingitan tayo ng amount dito. Walang ganun. So ano yung dapat natin gawin? Number one, wag na natin iboto itong set ng congressmen and senators na ito. Parang ano naman tayo, hinahampas ba natin ang ulo natin sa pader? Second, the leadership in the legislature is also failing us. Bakit ganyan kayo kapabaya? Parang, at saka, why don't you care about what we think? Ganun ba yan? I mean, if you don't care about the electorate and you are elective officials, are you going to mess with our electoral system? Kasi every every elected official should have a healthy respect or even fear of the electorate. Bakit kayo ang lalakas ng loob? 'Di ba? Ma'am Jen, hindi po ako yung sinasabihan ni Jed. Ang sinasabihan niya yung Tol. Kaya actually tama po siya. Ito, sabi ni Yip, FPRD was wise to ask the BICAM peeps to correct it. He didn't outright say file the cases. What he told Attorney Delga was to look into the possibility. Tama naman din po kayo. Hindi file kagad. Hindi. He knows that this merits an investigation. Maraming mga issues tayo that merit investigations, but not necessarily the automatic filing of cases. Matatalo tayo pag nag-file kayo nang wala pa yung investigasyon. Sabi ni Realme, pasok ba sa betrayal of public trust ang pagpirma ni Bongbong sa Blancong BICAM report? Hindi po pumirma si Presidente sa BICAM report kasi hindi po siya legislator. Ang pinirmahan po ni Presidente ay yung General Appropriations Bill, and the moment he signed it, it became a law. Wag sa page dun, sa group po kayo mag-upload. Sabi ni Kuya Dan, nag-list ng BICAM members, including one with information on who signed the BICAM report of the GAA. Okay po. No, the Constitution doesn't say that BICAM should put data in the GAA. Wala po yun. The BICAM po, its purpose, its intent, is to reconcile the bills of the House and the Senate. Para maging para isa na lang. So kung may mga pinagkaiba sila, then that's what the BICAM is for. Mag-meeting sila para mabuo. Duterte supporter says, legit po ba yung pinakita ni Tatay Diggs? Yes po, legit po yan. Sabi ni El Patron, mas mainam siguro kung magkaroon ng public debate between FPRD at B Jr. I-prove niya yung liar. Actually, I don't think that's going to solve anything kasi wala pang facts eh. So, ito ang mga nakikita natin so far, but in order for for us to have a debate, we have to agree on certain things first. They're not going to agree on the facts. So, paano magkakadebate? Sabi ni Ma'am Beth, napuntahan mo ba ang DBM website para i-compare yung blank pages? I-compare with what po? Kasi may nagsabi na sa DBM page, hindi ko pa siya nahahanap. Tinignan ko yung DBM page. So ngayon ma'am, kung kayo po ay nagpunta na sa DBM page, padala niyo po yung link para makita ko. Is it on the DBM page? Ulitin ko, assuming that on the DBM page, mayroon sila dyan na na may pirma. Ang question is, bakit pa rin napirmahan yung may blanco? It doesn't erase the liability, ma'am, ha? Even if may later version na pinuno na yan, pumirma pa rin itong mga taong to ng nakablanko. Okay? Nandyan pa rin yung negligence nila.
andyan pa rin yung endangerment nila sa public interest. When and how papasok ang ombudsman to investigate? The ombudsman investigates talaga government officials for possibility of violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act or the Plunder Law. So if there is money involved, pwede niyang imbestigahan yan. Kung ito ay hindi papasok sa jurisdiction ni ombudsman, he can turn it over later to the other authorities for the appropriate filing of the cases like the DOJ. Sabi ni JUP, DBM, suddenly error na ang site nila. But before that, when I was looking for the documents, lahat na binuksan ko, hindi ko mahanap yung yung kanilang kopya ng BICAM. Sabi ni Realme, wala nang blanco sa website ng DBM. Padala niyo naman ako ng link kasi hindi ko nga mahanap sa website ng DBM. Pero sabihin na natin na mayroon pa rin mga pumirma dun sa blanco. So, sabi niya, attorney, ang tanong, sinong naglagay ng blanco? Si Lisa na naman siguro, insertion na naman. Wala po tayong ebidensya tungkol dyan. Wala tayong ebidensya na involved in any way si First Lady dito, ha? Hindi naman po siya umuupo sa BICAM. At hindi naman po siguro siya technical staff, di ba? So kung mag-aakusa tayo ng ganyan, kailangan meron tayo kahit paanong pinanghahawakan ng ebidensya. No sir, not necessarily. Sabi ni Jun Solana, hindi ba nakakabit ang BICAM report sa GAA? Di ba ang BICAM report ang base? Hindi po. Ang BICAM report po, yun lang, ang naka-embody lang doon ay yung mga ni-reconcile na provisions. Tandaan nyo, yung BICAM report is only about 200 plus pages. The GAA is over 4,000 pages. So maliit lang talaga yung portion, yung parts lang na ni-reconcile nila. Yun lang po. But by signing it in blank, hindi natin alam tuloy kung yung lumilitaw sa GAA ay yung talagang original na napag-usapan sa BICAM. But no, it's not required to be attached to the GAA. No sir. It is not an annex. Well, para sa akin, hindi necessarily. Pwede naman ang humingi ng kopya ang presidente, even if it isn't an annex. Are the BICAM report and president's signature related? No, sir. They are not. Sabi ni 912, dami kasi mga late sa klase natin, kaya yung paliwanag na tinatanong ulit. Si Sir Jojo de Guzman ba abogado? Ma'am Beth? Kasi kung ang ginagawa nyo ay dinadala nyo yung sinabi ng ibang tao, lalo na kung ibang abogado dito, hindi po kami papatol pag ibang abogado kasi nire-require kami ng Supreme Court to treat our colleagues not as competitors or anything like that. We have to be really respectful of each other. So ang tanong ko, abogado po ba si Jojo de Guzman? So, pero sabi niya, kinompare yung sa BICAM, yung kopya ni Kong Ungab at yung sa GAA. Pero isa lang about sa fisheries na fill up na yung blank at may dagdag na amount. Ma'am, kanina pa po namin sinabi yan. Sabi namin, yung mga may blanco, ito. Pero napansin na ni Kong Ungab na kinompare niya yung amount doon nga na nasa BICAM report doon sa lumabas sa GAA at may increase po ito. Okay? So, binanggit na po namin yan kanina at the start of the vlog. We also read it na yesterday pa lang po, ma'am. No, it does not. It has nothing to do. Ulitin ko po Sabi ni Iwin, does the veto power equate to fill in the blanks done by the executive? The blanks done by the executive? Ma'am, wala pong blanks pagdating na doon sa presidente. The blanks were in the BICAM report. Wala pong pinupuno ang presidente. Albert says, okay lang po ba na may blanco sa BICAM report? Kasi kung hindi po, ibig sabihin yung claim ni Yusek Libira na practice na sa BICAM, yung ganun, is a wrong practice. Correct, sir? Actually, like I said, mahal natin si Yusek Hope. Pero hindi po ako agree sa stand niya. Kasi yung sinasabi niya is, yung mga blanco na yon, yun yung mga hindi na daw babaguhin. Kung hindi na pala babaguhin, bakit nasa BICAM siya? Kung ibig sabihin yon, reconciled na pala yon. Pag hindi babaguhin, kasi nga, kaya nga nag-BICAM yan, dahil mayroong babaguhin, either yung Senate version o yung Congress version, or pareho yun babaguhin. Unless sinasabi nila, blanco yan, kasi kahit nag-agree na sila sa amount, posible pang mabago yan. Kung posible pang mabago yan, yun yung time na ibablanko mo. Pero kung hindi na magbabago, maglalagay ka na ng amount, kasi hindi na nga babaguhin, di ba?